Nay, kumusta naman kayo dyan? Hindi mabura ang ngiti sa labi ni Giselle nang malanghap ang simoy hangin sa Pilipinas. Matagal-tagal din siyang nagtiis sa malamig na klima sa ibang bansa dahil sa pagiging OFW. Mabuti naman anak. Ipinadala ko na kay Mark ang pera na para sa operasyon ng itay noong nakaraang linggo. Kumusta naman ho ang pagpapagaling niya? Mag-iisang taon na naming hindi nakikita si Mark anak. Nauutal na pag-amin ng nanay niya. Hindi namin alam kung nasaan ang nobyo mo. Unti-unting nawala ang ngiti ng dalaga dahil sa narinig. Nagsasalita ang ina niya sa kabilang linya, ngunit wala siyang maintindihan dahil sa kaguluhan ng kanyang utak. Hindi pala ang mga magulang niya ang masosorpresa sa pag-uwi niya. Siya pala ang magugulat sa mga nalaman. Giselle, anak, nariyan ka pa ba? Bakas ang takot sa boses ng kanyang ina. Ano ho? Umaasa siya na nagkamali lang. Nay, kailan ka pa naging prankster? Hindi magandang biro yan. Hindi na kami nakakatanggap ng padala mo anak. Dagdag pa nito. May sakit ang itay mo, kaya hindi namin alam kung paano bababa ng bundok. Napakahirap ng signal dito, kaya ngayon ka lang namin nakausap. Labis ang panlulumo ni Giselle mula sa narinig. Hindi niya alam ang mararamdaman. Hindi lang siya ang pinagtaksilan ng nobyo, pati ang mga magulang niyang kailangan ng pera ay hindi nito pinalagpas. Bakit ngayon niyo lang sinabi, Nay? May kalakasan ng boses na tanong ng dalaga. Nay, hindi naman ako galit sa inyo. Pero sana gumawa man lang kayo ng paraan. Ang sabi kasi ng boyfriend mo noong umakyat ng bundok, ilalagay niya muna ang pera sa bangko para tumubo ang interes anak. Alam mo naman na hanggat kaya namin ang itay mo, hindi kami nanghihingi sa'yo. Nagtiwala rin kami sa nobyo mo para may maitabi ka para sa sarili mo. Nalaman ko lang sa tiya mo na niloloko lang kami ni Mark, kaya napatawag ako sa'yo ngayon. Hindi ko naman alam na ito ang mangyayari. 5 taon siyang hindi umuwi sa Pilipinas sa pag-aakalang ipinapagawa na ng boyfriend niya ang dream house nila ng kanyang pamilya mula sa mga naipon niyang pera. Inilaan niya rin sa mga magulang ang pera upang hindi na magtrabaho ang mga ito dahil matatanda na. Sa loob ng mga taong hindi kayo nakakatanggap ng mga pinapadala ko, bakit hindi niyo to nabanggit, Nay? Ipinakisuyo niyo man lang sana sa mga kamag-anak natin na umaakyat ng bundok. Hindi niya na napigilang magtaas ng boses ng mga sandaling yon. Kung ganong lalaki lang naman na katulad ni Mark ang makakasama ko habang buhay, hindi niyo na sana inisip ang pagkabigo ko, Nay. Mas mahalagang kinabukasan natin. Hindi na naman nakapagsalita ang nanay niya sa kabilang linya dahil totoo ang sinabi niya. Siya ang iniisip ng mga magulang niya, kaya hindi ito nagsumbong sa kanya. Kaya kong masaktan, Nay. Hindi ko kailangan ng ganung uri ng lalaki, lalo na kung hindi niya ako kayang pahalagahan. Galit, pagsisisi, at panghihinayang ang kanyang naramdaman dahil sa pagsisinungaling ng kanyang nobyo. Pigil na pigil ng dalaga ang emosyon noong mga sandaling yon. Pero ang mga isinesend na progress na litrato ng bahay ni Mark, Nay, hindi siya nakakutob na panluloko. Hindi siya nakakutob sa panluloko ng kanyang nobyo dahil walang mintis sa pagpapadala ng mga litrato kada buwan. Hindi ko alam, anak. Patawad kung nagkaroon ka ng mangmang na ina. Palibhas ay pareho kaming hindi nakapag-aral ng itay mo'y sinamantala na. Naipikit na lang ni Giselle ang mga mata upang makontrol ang luha sa pagpatak. Wala sa sariling napatayan niya ng tawag ang ina dahil sa nagawang katangahan. Siya ang dapat nasisihin, hindi ang mga magulang niya. Kasalanan niya dahil nagtiwala siya ng lubusan sa isang tao. Nay, ako may kasalanan. Hindi tayo maloloko kung hindi ako nagpaloko. Sambit niya sa kawalan, kasabay ng pagpatak muli ng kanyang mga luha. Ako, Nay. Ako lang. Siya itong nakapag-aral, pero bakit hindi niya nagamit ng maayos ang utak niya? Hindi sapat na rason ang abala siya sa trabaho, kaya hindi niya na natutukan ang pinakamahalaga sa kanya, katulad ng kanyang mga magulang. Matalino naman ako, pero bakit pagdating sa pag-ibig, ang tanga-tanga ko? Puno ng hinanakit ang kanyang tinig.
Saan lupa-lupa ko kukuha ng pambayad sa pagpa-opera ng itay ngayon? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. Nag-resign na siya sa trabaho sa ibang bansa upang matutukan ang mga magulang na tumatanda na. Wala rin siyang ipon dahil ipinagkatiwala niya yon sa kanyang nobyo dahil sa rason na mas mabilis na makakakuha ang mga ito ng pera kung kinakailangan. Hindi alam ng mga magulang niya ang kahit na anong makabagong teknolohiya, kaya ang pagtitiwala sa kanyang nobyo ang pinakamabisang paraan na nakikita niya. Ang tanga-tanga ko? Galit niyang sambit sa sarili habang nakatakip ang mga kamay sa mata. Ang tanga-tanga? Bakit ka kasi nagtiwala, miss? Sabat ng kung sino na naging dahilan upang mapadilat ng mga mata si Giselle. Masama yan kung ibinigay mo pang lahat. Pumalatak pa ito na parang disappointed sa kanya. Ganun na lang ang panliliit ng tingin ng dalaga sa lalaking kanina pa pala nakikinig sa usapan nila ng kanyang ina. Walang halagang ilang taong pinagsamahan nyo kung sakim ang taong napili mong pagkatiwalaan ng kinabukasan. Sino ka ba? Putol niya sa sasabihin nito. Hindi ko rin sinabi na magbigay ka ng opinyon patungkol sa buhay ko. Hindi ka ba naturuan ng magandang asal? Do you really need to know who I am? Nakataas pa rin ang kilay ni Giselle. Hindi na lang panahon ang mainit sa Pilipinas. Dumagdag na rin ang init ng ulo niya dahil sa lalaki. Ano namang pakialam? Maging matalino ka naman kahit ngayon lang. Kaswal na sambit nito. Marry me. Tutulungan kitang maghigante. Ano ka mo? Pakasalan mo ako. Hindi yun patanong, kung hindi, tila ba isang utos. Baliw ka ba? Bulyaw niya rito, kasabay ng inis na pagtawa. I'm serious, miss. Marry me. Matatapos ka agad ang problema mo kapag pinakasalan. I'm sorry, pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Desidido niyang sambit. Ilang beses na akong naloko. Hindi ko na yun hahayaang maulit. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito kasabay ng pag-abot sa kanya ng calling card. Tawagan mo ako kapag nagbago ang isip mo. Sambit nito bago siya iwan. Nang mga sandaling yon, hindi maiwasan ng dalaga na matagal na mapatingin sa calling card. Itinabi nito yon sa bag kasabay ng isang desisyon. Hahanapin niya ang nobyo at pagbabayarin ito sa panloloko sa kanya. Nasaan ka? Yun kaagad ang tanong niya kay Mark nang tawagan ito. Nasa bahay, babe. Bakit? Namiss mo ba ako? Hayaan mo, magkakaroon din tayo ng quality time kapag nakauwi ka. Matindi ang pagkakakuyom ng dalaga sa kanyang kamao upang pigilan ang sarili sa masasakit na salitang gustong sabihin dahil ayaw niyang mabisto. Kaagad din ang pagpunta niya sa kinaroroonan ng bahay nito. Walang hiya ka? Ang akala niya'y wala nang sasakit pa sa kanyang nararamdaman, ngunit mas titindi pa pala. Giselle? Tila nakakita ng multo ang kanyang nobyo habang nakatingin sa kanya. Mga baboy! Galit na galit niyang sigaw matapos na makita ang kanyang nobyo at kaibigan na magkasama sa iisang kama. Giselle, magpapaliwanag ako. Isang malakas na sampal ang ibinigay ng dalaga sa kasintahan. Nagtiwala ako sa'yo. Pinagkatiwalaan kita. Tapos lolokohin mo lang ako ng ganito? Giselle, magpapaliwanag. Ano bang paliwanag ang gusto mo? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano niyo ako traidorin, Mark. Gustong maging malakas ng dalaga. Huwag ipakita ang totoong nararamdaman sa mga ito, ngunit kinain siya ng galit. Mas tumitindi pa yon habang nakatingin sa kanyang kasintahan at kaibigan na magkalingki sa kama. Parehas niyang pinagkatiwalaan ng dalawa, ngunit kapwa trinaidor din siya ng mga ito. Giselle, kailangan mong intindihin si Mark. Sinubukan niyang pigilan ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ako ang... Isang mag-asawang sampal ang natikman ng kanyang kaibigan. Nagagawa mo pa rin magrason? Sa kabila ng pagluha, nagawa niya pang matawa. Pagbali-balik ta rin ang mundo, nagawa niyo pa rin sa akin magtaksil. Giselle, makinig ka naman. Hindi ko kailangan ng kahit na anong paliwanag, Jane. Sambit niya rito kasabay ng pagtuturo sa pinto. Labas! Lumabas ka muna bago ko makalboy ang buhok mong ahas ka. Kumalma ka, Giselle. Mag-uusap tayo. Kakalma? Mas lumakas ang kanyang boses kasabay ng magkakasunod na pagsampal sa kanyang nobyo. Tumigil ka, Giselle.
Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat na pag-usapang manloloko ka. Hindi pa siya nakontento at pinaghahampas ang nobyo ng mga bagay na kanyang mahawakan habang patuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Sinabi nang tumigil ka! Ganoon na lang ang matinding sakit na kanyang naramdaman nang suntukin nito ang kanyang sikmura. Namimilipit na napayuko ang dalaga dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Malakas na sigaw mula kay Mark ang sunod niyang narinig. Makikita ang matinding galit dito habang nakatingin sa kanya na parabang siya itong nakagawa ng kasalanan. Kasalanan mo! Paninisin nito. Ang tagal-tagal kong nanligaw. Hindi ka rin pumayag sa kasal nang ayain kita. Tapos mapupunta ka ng ibang bansa. Sinong tangang lalaki maghihintay sa'yo na parang aso? Tila sinampal ng katotohanan ng dalaga ng mga sandaling yon. Ngayon niya napagtanto na kahit gaano pa kabuti ang isang tao, kung gustong magloko ng kapareha nito, magloloko at magloloko ito. Ibalik mo sa akin ang lahat ng kinuha mo sa pamilya ko. Pulang-pula ng mukha ni Giselle habang namimilipit sa sakit, ngunit ipinagsawalang bahala niya yon. Kailangan ng tatay ko ang pagpa-opera. Hindi ka pa rin ba mananahimik? Alam niyang matinding puot na ang nararamdaman ni Mark ng mga sandaling yon sa kanya, habang pisil nito ang kanyang pisngi. Hindi ako alila ng pamilya mo. Naiintindihan mo? Ang pera namin. Tumigil ka. Sa pagkakataong yon, isang malakas na sampal ang natikman niya sa lalaking hindi niya inakalang pagbubuhatan siya ng kamay. Ibalik mo ang pera na pinaghirapan ko, Mark. Kailangan niyo ng tatay ko. Kailangan niyo ng pamilya ko. Ibalik mo. Otomatikong napahinto sa pag-iyak si Giselle nang makita ang hawak ng kanyang nobyo. Hindi siya nakagalaw nang simulan nitong talian ang kanyang kamay at paa. Anong ginagawa mo? Mark! Ano to? Tumahimik ka o kahit yung bibig mo bubusalan ko. Tulong! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Sabi ng tumahimik ka. Isang malakas na sampal muli ang natikman ng dalaga na naging dahilan ng matindi niyang pagkahilo at pagkawala ng malay. Nagising kinabukasan si Giselle dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Kaagad na sumampal sa kanya ang katotohanan ng panloloko at pananakit ng kanyang nobyo. Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Sa huli, tanging sarili niya ang nakatulong upang matanggal ang tali sa kanyang kamay at paa. Kaagad niya ring inareport sa pulis ang nobyo at kaibigan, kasabay ng pagbibigay ng lahat ng ebidensya. Nakikiusap ho ako sa inyo. Gawin niyo ho ang makakaya niyo para mahuli siya. Kailangan niyang magbayad. Hindi lang sa ginawa niya sa akin ngayon, kung hindi sa lahat ng panloloko niya. Matatag at diin niyang sambit sa mga pulis. Gagawin ho namin ang makakaya namin. Salamat ho. Umaasa ako na meron pang hustisya sa mga katulad kong lumalaban ng patas. Pagkagaling sa presinto, ang mga magulang na nasa ospital ang sunod na pinuntahan ni Giselle. Nakokonsensya siya habang pinagmamasdan ang mga magulang na naging biktima ng panloloko ng kanyang nobyo. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga ito, kaya idinaan niya na lang sa malapad niyang pagngiti. Greg? Gulat na sambit ng nanay niya nang makita siya. Ang anak natin, ang anak mo. Kahit ang ama niya ay malapad din ang ngiti sa kanya, na parang yun din ang paraan ng mga ito upang pagtakpan ang totoong nararamdaman. Nay, tay, nanginginig pa ang kanyang mga kamay nang ilapag ang pasalubong sa mga ito kasabay ng pagyakap sa mga magulang. Patawarin niyo ho ako. Gustong-gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Anak, hindi na rin napigilan ng nanay niya ang paghagulgol. Patawarin mo ako. Kasalanan ko itong lahat. Patawad sa pagiging mangmang ng mga magulang mo. Nay, tay, dama niya ang matinding pagtusok ng tila milyong-milyong palaso habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Wala ho kayong kasalanan. Ako ang nagtiwala. Nayakap na lang siya ng mga ito habang patuloy pa rin ang pagluha niya. Huwag ho kayong mag-alala. Kaagad niyang pinunasan ng luha habang matatag na nakatitig sa mga ito. Gagawin ko ho ang lahat para mabawi ang dating sa atin. Hindi siya titigil. Pagbabayarin niya ang mga taong nanloko sa kanya. Hindi niya patatawarin ang mga ito sa panloloko sa kanyang mga magulang.
Huwag niyo na hong isipin ang mga magagastos sa operasyon ng itay ha. Gagawan ko ho ng paraan. Magpalakas lang ho kayo, tay. Kapag naging pasado ang resulta ninyo, matutuloy ho kaagad ang operasyon. Pero wala tayong pambayad. Huwag niyo na hong isipin, tay. Gagawin ko ho ang lahat para sa inyo. Sigurado ka, anak? Tanong din ng nanay niyang nag-aalala. Ako ho ang bahala. Tipid ang ngiti niyang sagot dito. Kayo ho ba ang anak ng pasyente? Kaagad na napatayo si Giselle sa kinauupuan upang harapin ang doktor. Pwede ho bang sa labas na lang tayo mag-usap, Dok? Nang makalabas, matapang na hinarap ng dalaga ang doktor. Nasabi ko na rin ito sa mga magulang mo, Iha. Kailangan na ng operasyon ng tatay mo. Gawin niyo na ho, Dok. Sagot niya rito. Gagawan ko ho ng para ng bayarin. Operahan niyo na agad ang tatay ko. Kung yan ang nais ninyo, ilalagay na namin siya kagad sa line-up. Thank you po, Doc. Nang siya na lang mag-isa, isang desisyon kaagad ang nabuo sa isipan niya. Tinatanggap ko na ang kasal. Matapang na sambit ng dalaga sa kanyang kausap. Magpapakasal na ako sa... Halika na, pakasal na tayo ngayon din. Huwag na nating ipagpabukas. Baliw ka ba? Gulat niyang sambit nang ayain siya nito sa tapat ng munisipyo. I'm serious, Giselle. Baliw ka na nga. Hindi niya na naman ito pinatapos sa pagsasalita. Ano bang akala mo sa inaalok mo? Isang piraso ng candy na tatanggapin ko? Parang gusto niyang ibaling sa estranghero ang patong-patong na nararamdaman. Pinipigilan niya lang ang sarili dahil baka ito pa ang maging dahilan kung bakit magiging kriminal siya. Matangkad ka naman. Desente ang suot mong corporate attire. Gwapo rin at mukhang galing sa may kayang pamilya. Pero bakit parang nahanginan yung utak mo? Seryoso ka talaga sa kasal? Yon ang huling sinabi ni Giselle kay Sandro. Ngunit bakit heto na siya ngayon? Nakatingin sa mga napirmahang mga dokumento na nagsasabing kasal na siya. Nahihibang na ba talaga siya? Masyado na ba siyang desperada na makaganti? Nasisiraan nata ako ng bait? Tulala niya pang sabi. Nagpakasal ako sa lalaking kakikilala ko lang? Baliw na yata talaga ako. Okay ka lang ba? Hindi makapaniwalang tumingin si Giselle sa ngayong asawa na si Sandro San Rafael. Isang businessman na nagmamay-ari ng kilalang shipping company. Tinatanong pa ba yan? Pamimiloso po niyang tanong dito. Mukha bang okay? Ganito ka kayaman tapos magpapakasal? Katulad ng pinagkasunduan natin. Kapag nagpakasal ka sa akin, ako ang bahala sa medical bills ng tatay mo. Kahit ang bagay na ipinapatayo mo, sasagutin ko rin. Name the price at ako nang bahala. Tila nalalo ni Giselle ang sariling dila dahil sa sinabi ng lalaki. Bakit nito aaksayahin ng malaking halaga dahil lang sa kanya? Deserve mo ang makukuha mo. You don't have to worry. Sigurado ka talaga? Tanong niya rito. Ibibigay mo sa akin ng mga kailangan? Nandito na tayo. Putol ka agad nito sa sasabihin niya at proud na itinuro ang magiging bahay na nila ngayon. Seryoso ka ba? Sigurado ka ba na kasal na tayo? Totoo talaga yon? Ngiti lang ang naging sagot nito bago bumaba ng sasakyan. Lalong napaawang ang bibig ni Giselle dahil sa tinura ng asawa. Ngayon, gusto niyang tanungin ang sarili kung tama pa nga ba ang naging desisyon niya sa buhay. Nang mga sandaling makahiga sa kama matapos ang mahabang araw, saka naman pumasok sa kanyang isipan ang pagtataksil ng nobyo. Dugo, pawis at luha ang naging puhunan niya sa mga ipinapadala na sa isang iglap ay nawala ng saysay lahat. Patawad, Nay. Tay, ipinapangako ko magbabayad siya sa panloloko niya sa atin. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nahahanap. Sa dami ng nangyari sa kanya ng araw na yon, kaagad na dinalaw ng antok si Giselle. Hindi niya na rin inalala ang estrangherong asawa na katabi niya ng matulog. Bahinang paghagikhik ang nakapagpagising kay Giselle kinabukasan. Parang gusto ko na ng apo, sambit nito na tila kinikilig pa. Nagsunod-sunod din ang pag-click ng kamera, kaya gano'n na lang ang mabilis na pagmulat ng mata ng dalaga. Matulog ka ulit, Giselle. Ipapakita ko lang ito sa mga amiga ko. Sabi pa ng lola ni Sandro bago dali-daling lumabas. Ganun na lang ang paglaki ng mga mata niya nang mapagtanto ang ayos nila. Yakap nilang isa't isa habang naging unan niya ang isang braso nito.
Nang magmulat ng mga matang asawa niya, malakas ang pagdapo ng kamay ni Giselle. Malakas na pagdapo ng kamay ni Giselle sa pisngi nito, kasabay ng mabilis na pagtayo sa higaan. Para saan yun? Sapo ni Sandro ang pisngi na nasampal niya. Pasensya na, ginulat mo ako eh. Wala nang sinabi ang kanyang asawa sa loob ng ilang segundo at seryosong tinitigan lang siya nito. Anong gusto mong mangyari ngayon? Malalim ang naging paglunok niya habang nakatingin lang dito hanggang sabihin ng isang desisyon na nabuo sa kanyang isipan. Gusto kong pagbayarin ang taong kumuha ng lahat ng pinaghirapan ko, Sandro. Hindi naging madali lang kitain ng perang yon. Dugot pawis, maging luha ang ipinuhunan ko para lang makaipon ng ganoong halaga. Hindi siya umaasa na pakikinggan siya ng asawa, lalo pat hindi posible na barya lang dito ang kinikita niya. Ngunit gusto niyang maintindihan siya nito. Kung yan ang gusto mo, ipapahanap ko siya. Gagawin ko ang lahat para makita ang taong nanamantala sa'yo at sa pamilya mo. Matagal na nakatitig lang si Giselle sa mga mata ng asawa kasabay ng kanyang pagtango. Salamat. Sabi niya rito nang may pilit ng ngiti dahil sa hindi niya maintindihang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa dating nobyo. Pagdating ng tanghalian, mas naging abala si Giselle. Siya ang nagluto ng pananghalian ng bagong pamilya. Dahil matagal-tagal na rin siyang hindi nakakatikim ng sinigang sa ibang bansa, yun ang kanyang niluto. Ang bango-bango naman yan, iha! Nakangiting sambit ng lola ni Sandro. Ito po ang unang pagkain ng gusto kong kainin kapag nakabalik dito. Nakangiti niyang sambit sa matanda. Hay apo, napakaswerte ni Sandro sa'yo. Ang sarap ng luto mo. Gusto niyang sabihin na maswerte din siya dito dahil sa pagsagip nito sa kanya nang kailangan niya ng tulong. Hindi pa man yun nangyayari, ngunit alam niyang tuto pa rin nito ang pangako. Gusto mo bang kumain, Sandro? Sinigang? Tanong nito sa matanda. Next time ako kakain. Kailangan ko lang asikasuhin ang mga papeles ko. Sagot nito bago dali-daling umakyat sa itaas. Ano pong nangyayari kay Sandro, Lola? Pansin niya ang pagpapalit ng emosyon nito kanina bago pinilit ng umiti. Kung may pinakamamahal mang babae ang apo ko, siguradong ang mama niya yon. Yang mga inihain mo ang typical na kinakain niya na niluluto ng mama niya. Sandaling nabaling ang tingin ni Giselle sa hagdang inakyatan ng asawa. Sigurado ka bang sasama ka pa, Sandro? Baka kasi may importante ka pang meeting. Trabaho ko na manatili sa tabi ng asawa ko. Mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya bago sila magtungo sa pribadong kwarto na pinili ni Sandro para sa kanyang ama. Nay, kaagad na bumuhos ang luha ni Giselle nang makitang tulala ang kanyang ina habang nakatingin sa walang lamang higaan ng ama dahil nasa operating room na ito. Anak, dali-dali ang pagpunas ng nanay niya ng luha nito. Saglit din itong binalingan si Sandro. Magiging okay din ang lahat, sabi ng asawa niya matapos hawakan ng kanyang kamay. Boyfriend mo, anak? Tanong ng kanyang ina. Bahagya ang naging pagtango ni Giselle. Hindi niya masabi rito ang totoo sa takot na maging alalahanin pa ng kanyang Hindi niya masabi rito ang totoo dahil sa takot na maging alalahanin pa ng kanyang nanay. Pasensya ka, nanay. Mahinang sambit ni Giselle. Kung nakapag-aral sana kami ng itay mo, kung may ipakikita man lang sana kaming isang papeles sa bangko, hindi mangyayari ito. Dahil sa amin, nawala ang lahat ng pinaghirapan mo, anak. Pasensya ka na. Si Mark ang dapat na humingi ng tawad, Nay. Wala po kayong kasalanan. Habang lumilipas ang bawat oras ng operasyon ng kanyang itay, mas tumitindi ang kaba na nararamdaman ni Giselle. Kailangan niyang makasigurado na nasa mabuting kalagayan ng ama bago mapanatag. Kaya naman, nabunutan siya ng tinik nang sabihin na successful ang naging operasyon ng tatay niya at wala na silang dapat isipin pa. Sa kabila ng lahat, hinayaan pa rin siya ni Sandro na nasa tabi ng mga magulang hanggang sa kaya ng ama niya at hindi na mahihirapan ng kanyang ina. Giselle, gulat na tanong sa kanya ni Sandro nang mabungaran siya nitong katabi na sa kama. Kailan ka pa nakauwi? Good morning. Natatawa niyang bati rito. 2 hours ago, susurpresahin sana kita kaso nakatulog ako. Tumaas ang kilay ni Giselle nang matulog muli ang asawa.
Bigla-bigla, nagmulat ito ng mga mata at eksaheradong tumingin sa kanya. Giselle! You're here! Aray! Hindi na ituloy ng asawang sasabihin nang malakas na hampasin ni Giselle. Para saan yun? Yan ka na naman eh. Giselle! Mabilis na tawag ni Sandro nang magtuloy-tuloy siya palabas ng kwarto. Biro lang naman, Giselle. Siyempre, masaya ako nandito ka. Sigurado kang ayaw mong sabihin sa kumpanya na asawa kita. Nag-aalalang tanong ni Sandro sa kanya na mabilis niyang tinanguan. Gusto ko kung ano man ang makukuha ko ay mula sa pinaghirapan ko. Sambit niya sa asawa. Marami na akong utang sa'yo. Ayaw kong kahit na ito ay makadagdag pa. Kung saan ka masaya. Nga pala, hindi ako sasabay sa pagpasok sa'yo. Paalala ni Giselle. Lalong naglaho ang ngiti ni Sandro. Bakas dito ang pagtutol, ngunit piniling manahimik. Hindi rin siya nito pinapansin hanggang pumasok sa kumpanya. I'm sorry, ma'am. Nakayo kong sabi ni Giselle nang makita ng superior niya ang report na ginawa sa pangalawang araw ng trabaho. Nasabi ko nang ayaw ko ng tanga sa trabaho, Miss Montel. Galit na sabi nito at babagsak na ipinatong ang ilang mga papel sa lamesa. Alam mo ba talagang ginagawa mo? Bakit ba may naligaw na latak na naman dito? Naikuyom ni Giselle ang kanyang kamao. Alam niyang nasa kanya ang tingin ng mga katrabaho, kaya iwas siyang may mahuli sa mga ito. Alam niyang nasa kanya ang tingin ng mga katrabaho, kaya nahihiya siyang umiwas ng tingin. Alam mo, kung hindi ka magaling na utusan, baka sa unang linggo mo pa lang, sisante ka na. Bilhan mo na lang ako ng kape para lumamig ang ulo ko. Mapagmataas pang turan ng superior niya. Kung makaasta, kala mo may-ari ng kumpanya? Galit na sabi ng kanyang kasamahan nang silang dalawa na lang ang naiwan. Ayos lang talaga ako, promise. Nakangiting nalingon ni Giselle ang katrabaho na mas naiinis pa sa mga nangyari sa kanya. Ano bang ikinaiinit ng ulo ng isang yon? Dali-daling tiningnan ng katrabahong si Lani ang mga ginawa niyang report. Tama naman pala. Bakit pa siya nagalit? Hindi muling nakasagot si Giselle, kaya nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Alam mo, threatened sa'yo yun. Natakot siguro na maagawan mo ng posisyon lalo pat ang ganda ng records mo sa ibang bansa. Pilit nang umiti si Giselle sa sinabi nito. Gusto niya lang namang makapagtrabaho ng matino, ngunit bakit hanggang dito sa kumpanya ng mga San Rafael, minamalas din siya. Sa pang-8 araw niya sa trabaho, mas pinagbuti ni Giselle ang ginagawa, ngunit galit pa rin ang iginanti ng kanyang superior. Kung ano lang ang inuutos ko sa'yo, yun lang ang gagawin mo. Bakit may mga nakikita ako ritong hindi naman parte ng trabaho mo? Ulitin mo to, Miss Montel. Mahabang litanya ng kanyang superior matapos na ibagsak na naman ang mga folder. Mali? May kataasan ng boses ni Lani nang tignan muli ang ginawa niya. Mas accurate to, Giselle. Ano bang gusto niyang mangyari? Lani, hindi Giselle. Dapat malaman ng mas mataas sa kanyang nangyayari dito. Ilang araw mong pinagpaguran ng report na to, no? Okay lang talaga. Mali ko naman kasi hindi ko sinunod ang ayon sa utos niya. Mali naman kasi yung inuutos niya. Halos bumuga na ng usok ang katrabaho niya dahil sa galit. Takot na takot talagang malamangan no? Hayaan mo na. Ayos lang talaga ako, Lani. Bumuntong hininga na lang ito matapos tapikin ang kanyang balikat saka umalis. Siya naman ang naiwang tulala. Matatanggap din niya ako. Pagbubutihan ko pa. Kailangang galingan niya pa upang makuha ang loob nito. Yun lang ang tanging paraan na makakasundo niya ang amo. Giselle, yung ginawa mong proposal, pinalitan niya ng pangalan at sinabing sa kanya, sino hindi maiinis? Kaya pala naging mabait sa'yo ang kalamares na yun? May binabalak pala? Ngiti na naman ang naging sagot ni Giselle, ngunit labis din ang panghihinayang niya dahil pinagpaguran niya yon. Tapos, malalaman niyang kinabukasan na nakapangalan na rito ang pinagpaguran niya. Ayaw ko lang ng gulo, sabi niya pa sa sarili nang mahagip ng tingin si Sandro na paalis na ng kumpanya. Tapos ang lalaking yon, hindi mo lang ako pinapansin. Nagmamaktol niyang sabi nang makasakay sa elevator. Masama ba na umiwas lang ako sa skandalo? Ayaw ko naman na kapag naghiwalay kami, mahihirapan siyang makahanap ng babaeng para sa kanya.
Deserve niyang lumigaya dahil sa kabaitan niya. Sa isiping yon ay lalo siyang nalungkot. Alam niyang sa papel lang sila mag-asawa. Ngunit bakit parang nag-iiba na ang tingin niya rito? Hoy! Naiinis niyang tawag kay Sandro nang dire-diretso ang pagpapaharurot nito ng sasakyan. Ang walang hiyang yon? Iniwan talaga ako? Nagpupuyo siya sa galit. Walang magawa, inis na naglakad na lang siya palabas ng kumpanya, ngunit habang naghihintay naman ng taxi, saktong pagbuhos ng malakas na ulan. Hay, kapag minamalas ka nga naman. Miss Montel! Tawag sa kanya ng katrabaho. Miss Montel, sabay ka na! Ulit pa nito nang magpanggap siya na parang walang narinig. Miss Montel! Oh, hi, Mr. Santiago. Peki niyang bati sa katrabaho kahit pa naiilang dito. Sabay ka na sa akin. Wala naman akong kasabay sa kotse ko. Nakangising sabi nito. Kung makaporma tong feeling gwapong to, kala mo, 1 taon na kaming magkakilala. Ano yun, Miss Montel? Peking umiti si Giselle. Sabi ko po, I can manage, Mr. Santiago. Parating na rin naman ang sundo ko. Tumingin ito sa paligid na parang naninigurado. Wala naman akong nakikitang kasama mo. Akmang sasagot pa sana si Giselle nang mapatingala siya sa asawa. May hawak itong payong at masama ang tingin kay Mr. Santiago. Sandro, mahina niyang sambit. Hinapit pa siya nito papalapit na lalong ikinagulat ni Giselle. It is hard for you to understand the word, ano? Blankong tanong ng asawa niya sa makulit na katrabaho. Mr. San Rafael? Ang kaninang mahanging mukha nito ay napalitan ng gulat. Alis na ho ako. Be safe po. Heto na naman ang titig sa kanya ni Sandro na para bang tutunawin siya. I'm sorry. Wala sa sariling nasabi ni Giselle. Ayaw ko lang naman na kumalat sa opisina na nagkaroon ako ng trabaho dahil asawa mo ko. Yun bang dahilan kaya ayaw mong sumasabay sa akin? Kaagad na tumango siya na naging dahilan ng pagbuntong hininga ni Sandro. Wala ka pa rin bang tiwala sa sarili mo? Hindi kita tinulungang makapasok sa kumpanya. Ikaw yun, Giselle. Galing at talino mo ang naglagay sa'yo sa posisyong yan. Kung sakaling questionin nila ang kakayahan mo, magbaka-totoo ka lang. Ipakita mong nagkamali sila. Nakatingala pa rin si Giselle at tila ba umurong ang kanyang dila. Isipin mo ang mga magulang mo. Sinabi kong hindi kita pababayaan. Pero hindi ako laging nariyan sa tabi mo. Kailangan mong matutong lumaban kung alam mong tinatapakan ka na nila. Huwag kang papayag na maging basahan sa lugar na maraming basura. Ipakita mong naiiba ka sa kanila. Matagal na nakatitig lang siya sa asawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na may taong katulad nito na napakabait sa kanya at walang kahit na anong motibo. Bakit ang bait mo sa akin? Wala sa sariling tanong ni Giselle. Kasi asawa kita. Pero sa papel lang, mahina niyang bulong. Hindi mo kailangan na ituring akong asawa kapag tayong dalawa lang pero yun ang ipinapakita mo. Huwag mo silang hayaan na ibuli ka, asawa ko. Nakangiting sabi nito bago siya nakawan ng halik sa pisngi. Hindi man nagsalita si Giselle, ngunit ipinasok niya naman sa isipan ang mga sinabi ng asawa. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa kung gusto niyang may mabago sa kanyang buhay. Pagbubutihan ko, pangako niya sa asawa. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Kaya naman, sa pagpasok niyang muli sa kumpanya, taas noon na siyang humaharap sa mga ito. You're here, Miss Montel. Puna ng kanyang superior. Tamang-tama. I need coffee for my veins. Katulad ng dati. Bilis. Alam mo ho ba ang ginagawa mo? Kalmado niyang tanong rito. Of course. Ako lang naman ang head ng... Kung ikaw, act like one. Galit niyang sabi rito. Katulad mo lang din kami. Kaya bakit hindi mo ho kayang bilhan ng sarili mo ng kape? Miss Montel! Bakas dito ang galit. And also... That was my proposal na ninakaw mo sa akin. Wala ka bang utak kaya pinili mong mangagaw ng... Bago pa man dumapo ang palad ng superior niya sa kanyang pisngi, kamay ng asawa niyang pumigil rito na ikinagulat ng mga naroon. Mr. San Rafael? Bulalas ng superior niya. Hindi ko inakalang masasaksihan ko mismo ang ganitong pangyayari sa kumpanya ko.
Kalmado ang boses ng asawa niya, ngunit madarama roon ang galit at otoridad. You see, Mr. Rafael, ang babaeng yan. Siya ang asawa ko. Dumagundong ang boses nito na nakapagpadala ng matinding takot sa mga empleyado. Nang balingan niya ng tingin ng asawa, gano'n na lang ang pagkangisi nito sa kanya. Hindi niya sinabi sa akin ng kahit na ano. Pero nagulat na lang ako. Talo mo pa ang may-ari ng kumpanya kung umasta. Wala ho akong sinabi. Natatarantang sagot nito sa asawa niya. Next time na gumawa ka pa ng ganito, sisiguraduhin kung walang kumpanyang tatanggap sa'yo. Tuloy-tuloy na sabi ni Sandro bago sila nito iniwan. Mr. San Rafael. By the way, you're fired. Malamig na sabi ni Sandro nang huminto mula sa paglalakad. Ayusin niyo ang pagtrato sa asawa ko kundi ako ang makakalaban niyo. Naiwang nakaawang ang bibig ni Giselle dahil sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na gagawin niya ng asawa niya para sa kanya. Asawa? Hindi makapaniwalang tanong ni Lani sa kanya. Asawa mo ang gwapong si Sir Sandro? Hindi ka galit? Gulat niyang tanong sa katrabaho. Bakit naman ako magagalit? Ano ka ba? Naiintindihan ko naman kung bakit mo itinago. Pasensya na. Tama naman ang asawa mo, Giselle. Nakangiting sabi ni Lani. Alam mo, mas bagay sa iyong lumalaban. Huwag kang papayag na maliitin ka ng kahit na sino. Salamat. Mabilis ang pagpikit niya ng mga mata at pagdilat upang pigilan ang kanyang pag-iyak. Sige na, baka hinihintay ka na ni Sir. Yun lang ang sinabi ng kanyang kaibigan, ngunit otomatiko na ang pagngiti niya. Kalokohan mo talaga. Bakit naman? Nakangiwing tanong ng binata matapos niyang kurutin ang tagiliran nito nang makapasok sila ng kotse. Really, Sandro? Masama bang maging overprotective ako sa asawa ko? Tanong ni Sandro kasabay ng mabilis na paghalik sa kanyang labi na ikinalaki ng mga mata ni Giselle. Maging ang tibok ng puso niya ay abnormal na rin dahil napakabilis niyon. Sandro, nasabi niya na lang nang may pagsuyong ihiga siya ng asawa sa kama. Gusto kong itanong ulit sa'yo. Hindi ba ako pwedeng maging ganito, asawa ko? Tanong nito kasabay ng pagkintal ng halik sa kanya. Nang mabaling ang tingin nito sa kanya at makita ang samot-saring ekspresyon sa mukha ni Sandro, tila mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Giselle. Walang pagdadalawang isip na pinakinggan niya ang kabig ng kanyang dibdib at hinalikan ito pabalik. Natagpuan na lang nila pareho ang sarili na pinagsasaluhan ng pagmamahal na ngayon niya lang naramdaman. Good morning, Mrs. San Rafael. Panunuksong bati sa kanya ng katrabaho. Otomatikong kinindatan siya ng asawa nang dumaan ito malapit sa kanilang direksyon. Ganun na lang tuloy ang matinding pamumula ng pisngi niya nang maalala ang nangyari kagabi. Blooming natin ah. Alam mo, parang kang utot. Silent but deadly. Hindi napigilan ni Giselle na malakas ang pagtawa sa kaibigan. Tatahi-tahimik. Reyna pala ng kahariang to. Buti na lang, mabait ako sa'yo, no? Otomatikong nawala ang ngiti ni Giselle. Gusto niyang kumontra kay Lani at sabihing isa siyang huwad, ngunit hindi niya magawa. May nadala na bang babae rito ang boss natin? Tanong ni Giselle. Boss natin? Hindi ko alam eh. Katulad mo, bago lang din ako rito. Bakit? Kung ayaw mo namang magkwento, it's okay. Basta, just a piece of advice. Much better kung pinag-uusapan yung lahat. Hindi nakakatulong kung nagtatago kayo sa isa't isa. Naiwang nakatulala si Giselle ng mga sandaling yon. Dahil sa paraan ng pagsisimula nila ng asawa, mas dumarami ang insecurities niya. Hindi pa rin nawawala ang pagdududa niya dahil sa ginawa ng dating kasintahan. Hindi pa rin nawawala ang pagdududa niya dahil sa ginawa ng dating kasintahan. Mainit na naman ang ulo ni Sandro nang makatanggap ng balita sa private investigator na kinuha niya. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang makuha na konkretong impormasyon tungkol kay Mark Robles, ang dating nobyo ng kanyang asawa na nanloko rito. Gusto ko siyang mabulok sa bilangguan, mariin niyang sabi bago ito patayan ng tawag. Kabababa niya pa lang ng cellphone, nasa tenga niya na naman yon dahil naman sa kaibigan niya ngayon. Dude, anong balita? Hindi mo pa rin nasasabi kay Giselle? Napahawak na lang sa sintido si Sandro dahil sa patong-patong na problema.
Bakit hindi mo pa rin sinasabi? Sa inaasta mo, parang nagiging selfish ka na rin katulad ng babaeng yun. Hindi niya kailangang malaman, sabi pa ni Sandro. Walang kailangang malaman si Giselle tungkol sa nangyari sa amin ng kaibigan niya. Deserve niyang totoo, kaibigan niya yun, na nanloko rin sa kanya. Ito ang unang beses na nakaramdam ng ganoong uri ng takot si Sandro. Kung dati ay wala siyang pakialam sa iisipin ng iba, ngayon naman ay si Giselle ang parati niyang inaalala. Hindi na siya dapat makaranas ng sakit. Mahina niyang bulong matapos nababaan ng tawag ang kaibigan. Hanggat nasa akin si Giselle, wala akong dapat ipag-alala. Sa unang pagkakataon, handa niyang gawin ang lahat para sa babaeng minamahal. Oh, Sandro! Mapang-akit na sabi ni Jane, ang kaibigan ni Giselle nang dalawin niya ito. Miss me? Ito ang grocery mo para sa isang buong buwan. Hindi nagbabago ang blankong ekspresyon niya. After this, kumuha ka ng paternity test. Gusto kong malaman kung ako ang... Hindi mo gagawin yan, Sandro. Malakas na bulalas ni Jane. Sinabi ko ng anak mo to, bakit hindi ka nalang maniwala? Maniwala sa'yo? Bahagyang natawa si Sandro sa kaibigan ng kanyang asawa. Para ano? Para may mahuthut ka na naman na pera sa akin? Bakit naman hindi? Nanghahamon na tanong naman ni Jane. Dahil hindi naman sa akin ang batang yan. Hindi ako tanga, Jane. Walang ano-ano'y malakas na ibinagsak ni Jane ang plato na naging dahilan ng pagkakapira-piraso nito. Anong gagawin mo? May pagbabantang tanong ni Sandro. Bago pa man matapakan ni Jane ang bubog sa sahig, mabilis ang pagkarga ni Sandro rito para dalhin sa sofa ang babae. Nababaliw ka na ba? Oo, malakas na sagot nito. Hindi ko to sasapitin kung minahal mo ako, Sandro. Nagpapatawa ka ba? Mariin ang naging pagpisil niya sa pulsuhan ni Jane. Niloko mong lola ko. Pinerahan mo kami. At higit sa lahat, yan na talagang pakay mo. Ang makahuthut ng malaking pera sa mayamang... Isang malakas na sampalang tumama sa pisngi ni Sandro, ngunit hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Huwag ka lang magkakamali. Sa oras na malaman ko kung sino ang tatay niyang dinadala mo, alam mo na mangyayari sa'yo, Jane. Sa ngayon, mabait pa ako sa'yo. Talagang pagbibintangan mo ako? At pagbabantaan mo pa? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Jane. Winalis niya na lang ang bubog sa lapag bago magdesisyong umalis. May ideya na siya kung sino ang ama ng dinadala nitong bata. Kailangan niya na lang kumpirmahin yon kapag nakita na ang resulta ng investigasyon. Kung late ka, bakit parang mas late pa sa'yo si Sir? Hanggang ngayon wala pa. Magtatanghalian na. Ayos ka lang? Tanong sa kanya ni Lani ng umaga na yon matapos mapansin ang pagiging balisa niya. Anong gagawin mo kung hindi umuwi sa bahay ang asawa mo, Lani? Tinatanong niya ito habang inaalam ang kinalalagyan ng asawa niya. May inilagay ito sa cellphone niya na location app nang magkasama sila para alam niya parati kung nasaan ito. Malay ko ba riyan? Wala pa naman akong asawa, kahit nga boyfriend wala eh. Nakangusong sagot nito. Saan ang punta mo? Hindi magawang sagutin ni Giselle ang kaibigan dahil mabilis na ang paglalakad niya patungo sa isang presinto. Naroon daw ang asawa niya na labis niyang ikinabahala. Sana walang masamang nangyari. Magiging ayos din siya. Paulit-ulit niyang panalangin. Pagkarating sa presinto, boses kaagad ng taong hindi niya inaasahang marinig ang nakapagpahinto kay Giselle bago tuluyang pumasok. Hindi nakagalaw si Giselle sa kinatatayuan. Ang tingin niya ay nasa dating nobyo lamang. Giselle? Gulat na tanong ni Mark nang makita siya. Paanong narito ka? Walang hiya ka? Magkakasunod na pagsuntok sa dibdib nito ang ginawa ni Giselle nang marahas na makalapit dito dahil sa matinding galit. Manloloko? Pinagkatiwalaan kita tapos itong igaganti mo? Iginapos mo ako na parang hayop? Walang hiya ka? Giselle, awat sa kanya ni Sandro. Nasasaktan mo ng sarili mo. Hindi mo alam kung anong hirap at pagod ang pinagdaanan ko para kitain ng perang yon. Kahit ang pampaopera ng itay, hindi mo pinatawad. Magpapaliwanag ako. Kasabay ng pagpunas ng kanyang luha, ang mapaklang pagngisi ni Giselle. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Giselle!
Alam mo kung gaano karaming luha, pawis at panahon ang isinakripisyo ko para kitain ang pera na yon. Tiniis ko ang maraming taon na hindi umuwi sa pamilya ko para makaipon lang. Tapos malalaman ko ang lahat ng kawalang hiyaan mo? Patawad. Sandro! Hindi na naituloy ni Mark ang sasabihin nang lumipad ang kamao ng asawa sa dating nobyo na ginantihan naman ng huli. Bago pa man muling makaganti ang dati niyang nobyo, lumipad na naman ang kamao ni Sandro, saka lamang inawat ng mga pulis. Tumigil na sabi kayo! Ayos ka lang? Nag-aalala niyang tanong sa asawa nang makalapit dito. Ngayon, alam ko na kung bakit ginigipit mo ako hanggang sa makalabas sa pinagtataguan ko. Galit na sambit ni Mark. Ano kaya ang gagawin ni Giselle kapag nalaman niyang totoo? Handang sumugod na naman si Sandro ngunit naawat ito ng mga pulis. Hindi mo alam kung sino ang pinakasalan mo. Nakangising sabi ni Mark sa kanya. Sabihin mo lang sa akin kung may gusto kang malaman, Giselle. Sasabihin ko ang lahat ng totoo. Heto na naman ang pagiging agresibo ng asawa niya, kaya mabilis ang naging pag-awat ni Giselle. Tama na sabi. Mabubulo ka sa kulungan. Pahabol pa ni Sandro na tila mapuputulan na ng ugat sa leeg. Giselle, patawarin mo ko. Bago pa man ito matapos ang sasabihin, isang malakas na sampal ang natikman ng dati niyang nobyo. Kailangan mong pagbayaran ng panloloko mo. Hindi niya mapigilang sambit. Ka sa kulungan hanggat hindi mo na ibabalik ang lahat ng kinuha mo sa pamilya ko. Giselle, nanginginig pa siya sa galit ng pagmasdan ng dating nobyo na dinadala sa magiging selda nito. Matagal niya pa itong tiningnan hanggang sa makahinga siya ng maluwag ngayong nakakulong na ang lalaking nanloko sa kanya. Bakit parang mas galit na galit ka pa? Hindi napigilang tanong ni Giselle. Niloko ka niya, Giselle. Katwiran ni Sandro. Ako ang niloko, kaya ako magdadesisyon ng dapat na gawin. Kung may kasalanan siya, dapat niya yung pagbayaran sa batas. At saka hindi na siya importante. Ngayon ang kailangan kong malaman, bakit hindi ka umuwi kagabi? Seryoso ang tingin ni Giselle sa asawa. Gusto niya na magsabi ito ng totoo. Hanggat maaari, ayaw kong magtanong dahil wala naman akong karapatan. Pero deserve ko namang malaman ng totoo pagkatapos ng mga nangyari sa atin. Muli, matagal na hindi sumagot ang asawa niya. Tila ba pinag-iisipan itong mabuti ang sasabihin. Nang hindi pa rin magsalita si Sandro, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Giselle. Sana lang, wala Sandro. Dahil sa oras na malaman ko na niloloko mo ko, hindi ko alam ang magagawa ko. Hinalikan niya ito sa pisngi bago lumabas sa sasakyan nito. May karapatan naman ako, di ba? Pahabol niya pa bago tuluyang umalis. Ayos ka lang ba, iha? Tanong sa kanya ng lola ni Sandro nang makapasok sa loob. Oo naman po. Pilit siyang umiti rito. Alam mo, apo, hindi mo kailangang sabihing okay ka lang kung hindi naman. Karapatan mong maipahayag ang saloobin mo. Nasa kanila na lang kung paano nila yung tatanggapin. Paano po kung bigla kong umalis dito sa bahay isang araw, lola? Nagkibit balikat ang matanda. Kung doon ka mapapanatag, sino ako para tutulan ka? Sa kabila ng pinagdaraanan mo, huwag mong kalilimutang piliin ang sarili mo. Tatandaan ko po yan, lola. Hindi ko kakampihan ang apo ko kung mali siya. Hindi ako nagpalaki ng suwail sa bahay na ito. Dala-dala niya sa mga sumunod na araw ang sinabi ng matanda. Yun din siguro ang dahilan ng matindi niyang pananamlay. Dahil ilang araw siyang hindi nakapasok sa opisina, kaya ngayon lang din muli makikita ang asawa. Halos isang linggo rin itong nasa abroad dahil sa mga kailangang ayusin sa isang kumpanya ng pamilya nito. Sandro, namiss kita. Naiwan sa ere ang sasabihin ni Giselle nang makita ang bisita ng asawa na hindi niya inaasahang may connection dito maliban kay Mark. Nasa study room ang mga ito kaya sigurado siya na mahalaga ang pinag-uusapan ng dalawa. Giselle! Malapad ng ngiti, nabati ni Jane sa kanya. How are you, my best friend? Giselle, bakas din sa mukha ni Sandro ang pagkagulat sa biglaan niyang pagpapakita sa study room nito. Anong ibig sabihin nito? Pinilit niyang umiti ngunit hindi maitago ni Giselle ang totoong nararamdaman. Sosorpresahin sana kita, Sandro. Pero mukhang ako ang nasorpresa. That's great! Sarkastikong sagot ng kaibigan niya na ngayon ay girlfriend na ni Mark.
Sandro, may galit na tawag ni Giselle sa asawa na gulat pa rin. Let me explain. Buntis ako, Giselle. At itong si Sandro ang tatay ng ipinagbubuntis ko. Putol ni Jane sa sasabihin ng asawa niya. Mapaklang pagngiti ni Giselle kasabay ng pangingilid ng luha na pinipigilan pa rin sa pagpatak. Kaagading pumasok ang memorya ng unang pagkikita nila sa airport. Kaya ba ako ang pinili mo? Kasi may connection ako kay Mark? May hinanakit niyang tanong sa asawa. Gusto mong makaganti sa pagtataksil nilang dalawa kaya ginawa mo to sa akin? Bakit? Ano kasalanan ko? Akalain mo nga naman, hanggang kay Sandro, kalaban pa rin kita. Pumapalakpak na sabi ni Jane. Stop it, Jane. Galit na sabi ni Sandro. Hindi mo ba alam? Naging panakipbutas ka lang, Giselle. Yung kasal, ako dapat yon. Hindi ko lang tinuloy kasi alam kong napipilitan lang siya dahil sa bata. Pero ikaw, napakadesperada mo. Inagaw mo magiging pamilya ko. Jane, that's enough. Malakas na sabi ni Sandro, kasabay ng paghila nito sa kaibigan niya papalabas ng bahay. Hintayin mo ako dito, Giselle. Ihahatid ko lang siya. Naiwan namang tulala si Giselle sa loob ng study room ng asawa bago matauhan at makabuo ng isang desisyon. Lani, tawag niya sa cellphone ng kaibigan. Oh, friend, bakit? May pakiusap lang sana ako. Magkita tayo. Ayos lang ba? Anything. Ayos ka lang ba? Bakit parang galing ka sa pag-iyak? Hindi sumagot si Giselle. Inihanda niya kaagad ang resignation letter na ibibigay kay Lani. Kaagad din ang naging biyahe niya patungong probinsya na walang kahit na anong dalang gamit upang hindi malaman ng kahit na sino ang balak niya. Kailangan niyang makaalis bago makabalik si Sandro. Anak, gulat na sambit ng kanyang ina nang pagbuksan siya ng pinto. Nay, ang inakala ni Giselle na ubos ng luha, may ibubuhos pa pala. Anong nangyari? Bakit naman biglaan ang naging pag-uwi mo? Nag-aalalang tanong nito. Hindi siya sumagot, niyakap lang ni Giselle ang nanay niya. Sa balikat nito, umiyak siya ng umiyak. Kinakabahan naman ako sa'yo. Bakit ba, anak? Namiss ko lang kayo ni Itay. Rason niya matapos punasan ng luha. Sigurado ka ba? Oo naman. Pilit siyang umiti rito. Ang Itay ho. Tulog na, anak. Kailangan niya ng maraming pahinga. Kumain ka na ba? Ipaghahain kita. Wag na hunay, kumain na ho ako sa bus. Maitanong ko lang, anak, may balita ka na ba sa kaibigan mo? Bakit po, Nay? Matagal na kasing hindi namin nakikita yang si Jane. Halos 2 taon na rin siyang walang paramdam. Baka busy lang po siya, Nay. Pagsisinungaling niya pa. Kahit naman hindi magandang turingan nila, ayaw niyang maging masama ang tingin ng mga magulang niya sa itinuring ng mga ito na anak. Ayos lang ho ba kung magpahinga na muna ako, Nay? Oo naman. Bukas na lang tayo mag-usap at gabing-gabi na rin. Nagising si Giselle na hindi niya halos maidilat ang mga mata dahil sa labis na pamumugto sa magdamag na pag-iyak kinabukasan. Sa kabila ng lahat, pinili niya pa rin na umakto ng normal. Nay, Tay, ako na hong bahala sa pag-iigib. Hindi niyo akong kailangang mahiya. Lalo pang lumiit ang mga mata ni Giselle nang makita ang asawa niya na ipinag-iigib ang kanyang nanay. Pagkatapos ho nito, ano po ang dapat ko pang gawin? Ano ka bang bata ka? Saway ng kanyang ina. Hayaan mo na akong kumilos at mag-almusal ka muna. Hindi, Nay. Kaagad na kinuhang muli ni Sandro ang timba sa kanyang ina. Hayaan niyo ho akong gawin ito. Exercise ko na rin to lalo pat ilang araw akong titira dito. At sino namang may sabi? Galit niyang tanong kay Sandro. Sinasabi ko na nga ba? Nag-away kayo. Kumbinsidong sabi ng kanyang ina. Normal yan sa mag-asawa. Mahinang sabi ng tatay niya nang igiya ang nanay niya papasok sa loob. Nang makapasok ang mga magulang, sakalang hinarap ni Giselle ang asawa na puno ng galit. Maghiwalay na tayo, Sandro. Hindi pwede, Giselle. Malakas na pagtutol ni Sandro. Ano bang akala mo sa akin? Panakip butas? O tangang desperada na pumayag na magpakasal sa'yo dahil kailangan ko ng malaking halaga?
Hindi sa ganun, Giselle. Paniwalaan mo ako. Hindi ko planong umibig sa'yo. Pero ganun ang nangyari. Ang kaibigan mo, wala naman akong gusto sa kanya. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Sandro na ikinagulat din ito. Wala kang gusto pero nabuntis mo? Pilit na pinipigilan ni Giselle na tumulong muli ang kanyang mga luha. Ano bang akala mo sa aming magkaibigan? Laruan lang na pwede mong pagpasapasahan? Walang nangyari sa amin ni Jane. Believe me, kahit ang magising ako sa tabi niya, sigurado akong walang nangyari sa amin. Anong akala mo sa akin? Bobo? Natawa siya ng bahagya sa rason ng asawa. Kilala ko si Jane, Sandro. Hindi titigil ang kaibigan ko hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Iyan ang sinasabi ko. Hindi titigil ang kaibigan mo hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kaya sa palagay mo, paano ako magigising sa tabi niya nang hindi naman ako umiinom ng alak? Bahagya ang naging pagtitig niya sa asawa. Tinitimbang pa rin ang kanyang sasabihin. Maling-mali na naglihim ako sa'yo, Giselle. Pinagsisisihan ko yun. Ngunit wala akong magawa kasi natatakot akong mawala ka. Ito nang huling beses na magpapakatanga ako sa'yo, Sandro. Hindi na ako papayag na lokohin pa ako ng kung sinong lalaki. Yung utang ko sa'yo, babayaran ko yun. Ipinapangako ko. Giselle. Malakas na kinalampag pasarado ni Giselle ang pinto. Hindi siya lumabas sa kwarto ng araw na yon. Anak, tawag ng nanay niya kaya binuksan niya agad ang pinto. Nay, inilapag nito ang mga pagkain sa ibabaw ng lamisita sa kanyang kwarto bago ito maupo sa kanyang kama upang hawakan ang kamay niya. Anak, alam kong malaki ang away niyong mag-asawa, pero sapat ba yung dahilan upang masira kayo? Muli na namang tumulo ang luha ni Giselle. Alam niyo, Nay, tumango ito. Sinabi sa akin ni Sandro, anak. Nay, mahal na mahal ko siya. Yun ang totoo. Pero nang lokohin niya ako, huminto ang lahat sa akin. Hindi ko na kayang ibalik ang tiwala na meron ako. Hindi naman ganoon kadali pahupain ang sugat, anak. May kayang asawa mo, pero kaya niyang makisabay sa payak na buhay na mayroon tayo para sa'yo. Yang mga nasibak na kahoy, siya ang nag-ipon kung bakit puno ang drum ng tubig natin. Ang asawa mo rin ang may gawa. Hindi ko naman siya pinilit, Nay. Pero ginagawa niya para sa'yo, hindi ba? Kailanman, hindi ko naramdaman ng ganito kay Mark, Nay. Mas masakit nang si Sandro nang nanloko sa akin. Pero hindi mo siya kayang patawarin, anak. Ganito nga siguro, Nay. Kapag nagmahal ka ng labis, masasaktan ka rin ng labis. Mas triple ang sakit na yon para sa kanya dahil involved na naman si Jane. Mahal na mahal niyang kaibigan kahit gaano pa ito kasama. Giselle, narito lang ang inay. Yan ang tatandaan mo. Sa ilang araw na pananatili ng asawa sa kanilang bahay, natutunan ni Giselle na maging blanko sa nararamdaman para kay Sandro. Sa ganitong paraan ko lang mapoprotektahan ang sarili ko, Tay. Anak, problemado na tawag ng kanyang ama. Hindi mo ba talaga maaaring sabihin sa amin ang dahilan ng pagtatalo ninyo? Tipid nang umiti si Giselle. Yang asawa mo, anak, noong tumulong sa paghapas ng palay dahil hindi na kaya ng tatay mo, may sugat tuloy ang kamay. Balita ng kanyang ama. Sandaling bumukas sa mukha ni Giselle ang pag-aalala. Giselle, bati sa kanya ni Sandro sabay taas ng naging parte nito sa palayan. Etong anak mo, manang-mana sa katigasan ng loob sa'yo, Tessie. Kahirap suyuin. Bahagyang natawa si Giselle sa mga magulang nang magsimula na naman itong magtalo na normal na sa kanya. Yun ang namimiss niya nang magkasakit ang itay niya. Kung magkaroon ka ba naman ng pasaway na asawa, sa tingin mo'y mawawala ka agad ang galit namin. Katwiran ng kanyang ina. Tong mga babae, kala mo, palaging tama. Aba, dapat lang. Ismid na sabi ng kanyang nanay. Sandro, pumarito ka na sa loob at nakahain ng pananghalian. Sige, hunay. Nakangiting sagot ng kanyang asawa na abala naman ngayon sa pag-aayos ng mga panggatong na sinibak nito. Hindi ko maisip kung paano nakakatulog yung asawa mo riyan sa katre. Umiiling na sabi ng tatay niya. Mukhang laking aircon din pero nagtitiis sa maliit at masikip nating bahay. Alam mo, anak,
yung asawa mo, mas mabuti pa yan kay Mark. Mayaman pero walang arte. Ni minsan hindi nagsibak ng kahoy o nag-igib nung nandito ang dati mong nobyo. Takot ding maputikan. Higit sa lahat ay mayabang. Natawa si Giselle sa sinabi nito. Pero bakit nung kami pa botong-boto kayo? Noong hindi pa lumalabas ang totoong ugali niya. Oo. Pumarito na, Sandro. Tawag naman ang itay niya. Nakapaghain na ang nanay mo. Hindi na maalis ang tingin ni Giselle sa asawa nang nasa harap na sila ng mesa. Dahil sa pagtatrabaho nito sa bukid, ang dating maputing balat ng asawa ay sunog na. Kupas din ang damit nito na dating pang corporate attire ang suot. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangang magtrabaho sa bukid, anak. Ayos lang ho ako, Nay. Nalilibang naman ako. May nalilibang bang namamayat na? May pag-aalala ring sabi ng kanyang ina. Tamo, may sugat ka pa ngayon. Kanin? Tipid nang umiti sa kanya si Sandro, sabay abot ng mangkok na may kanin. Tinanggap yun ni Giselle nang walang pasabi at hindi tumitingin sa asawa. Paano ang trabaho mo sa Maynila, anak? Tanong na naman ng kanyang nanay. Nandun naman ho ang lola ko. Hindi ka ba naniniwalang wala ka sa aking maasahan, Sandro? Blanko niyang tanong kasabay ng paglalapag ng kutsara at tinidor. Niloko mo ako. Binalaan na kita, hindi ba? Anak, may paalala ang boses ng kanyang nanay. Mabilis ang naging pagsubo ni Giselle. Hindi niya na nga halos nguyain ang kinakain. Akmang tatayo na sana siya nang tumunog naman ang cellphone ni Sandro. Bakit, Sandro? Anong sabi sa'yo? Tanong ng nanay niya. Gusto ring magsalita ni Giselle ng mga sandaling yon, ngunit pigil na pigil niya ang sarili. Pakiramdam niya ay bibigay na siya sa panunuyo ng asawa. Magtubig ka, Sandro! Anong nangyari? Natatarantang sabi ng nanay niya nang tulala pa rin ang asawa. Nang tapikin ng tatay niyang balikat ni Sandro, sakalang ito natauhan. Ang lola ko isinugod ho sa ospital. Kasabay ng pagtulo ng luha ng asawa ay mabilis na napatayo si Giselle sa kinauupuan. Nasaan ang susi, Sandro? Matigas niyang tanong. Akong magmamaneho, tumayo ka na riyan. Nay, tayo pupunta na ho kami. Kung paano nakapagmaneho si Giselle nang walang nangyayaring aberya ay hindi niya alam. Ang nasa isipan niya lang ng mga sandaling yon ay ang matanda na naging mabait sa kanya. Magiging maayos ang lagay niya. Bahagya ang naging pagpisil niya sa kamay ng asawa bago ibalik yun sa manibela. Kasalanan ko to. Hindi ako dapat nagsinungaling sa'yo. Sana nasa tabi ako ni Lola. Hindi ko rin sana iniwan sa kanyang problema ng kumpanya. Hindi mo ginusto ang nangyari, Sandro. At galit ka pa rin sa akin. Nangako ako sa lola ko na babalik tayo na maayos na pero hindi ko pa rin nagawa. Hindi magawang makasagot ni Giselle sa asawa. Hanggang sa makarating sa ospital, pinili niyang manahimik. Kumusta ang lola ko, Dok? Tanong kaagad nila nang mailabas sa ICU ang lola ni Sandro. She's still under observation. We will wait until the patient wakes up. Ilang araw din silang naghintay hanggang sa tuluyang bumuti ang lagay ng lola ni Sandro na labis niyang ipinagpapasalamat. Hindi mawala sa kanyang isipan na parte siya ng dahilan kung bakit nangyari yon. Kumusta ka na, apo? Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan, lola. Bahagyang pinisil ng matanda ang kamay niya habang may banayad ng ngiti. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kailangang manatili para sa amin. Hangad ko ang kaligayahan parati ng apo ko. Nakangiti man si Giselle ngunit may luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Mahal na mahal niya rin ang matanda katulad ng ipinakita nito sa kanya. Nag-aalala kami sa iyo, la. Si Sandro, ilang araw na namang walang tulog yon. Lola, hindi mo na ho kailangan mag-alala. Malaki na kami ni Sandro. Ang pagpapagaling po ang isipin niyo po. Mahal na mahal mo ang apo ko. Alam mong ganoon din siya. Bakit pakakawalan mo? Sandaling hindi nakapagsalita si Giselle dahil sa sinabi ng matanda. Kalaunan ay malungkot siyang umiti. Hindi sapat na mahal mo lang ang isang tao, la. Dapat malayan yung minamahal ang isa't isa nang walang nasasaktang iba. Sa una pa lang ay malinang meron kami. Oo siya. Malumanay na binitiwan nito ang kanyang kamay. Kumpara kayo sa isa't isa.
Kahit batalyon pa ang tumutol, pagtatagpuin pa rin kayo ng panahon. Matapos ng madamdaming pag-uusap nila ng lola ni Sandro, saka lang siya nagpa siyang umalis. Bakit ngayon pa? Napatingala siya sa kalangitan nang makitang nagbabadya ng ulan. Aalis ka ulit? Napahinto si Giselle sa paglalakad nang marinig ang boses ni Sandro. Iiwan mo na naman ako. Kasabay ng kanyang paghinto ay ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi mo na ba ako kayang bigyan ng second chance, Giselle? Sa tingin mo, Sandro? Balik tanong niya sa asawa kasabay ng pagharap dito. Maniwala ka. Hindi ko anak yun, Giselle. Hindi sa'yo? Pipiliin kita. Tapos ano? Mawawalan ng ama ang bata? That's unfair, Giselle. Nagsinungaling ako sa'yo pero hindi ko alam na mahuhulog ako. Ang bilis ng karma, no? Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Sandro, hindi ako ganun kadaling makalimot. Hindi ko pa kayang magpatawad. Pakiramdam ko pinaglalaruan mo lang ako. Dahil marami kang pera, naging madali sa'yo na makuha ang gusto mo. Giselle, sa tuwing nakikita kita, kinasusuklaman ko ang sarili ko kasi heto akong sitangan na mabilis na nahulog sa'yo. For the record, ako lang yata ang babaeng nagpaksal sa lalaking kakikilala niya pa lang. Bakit hindi mo ako magawang paniwalaan, Giselle? Hindi ko talaga anak yun. Matutuloy pa rin ang pakikipaghiwalay. No. Wala sa sariling lumuhod si Sandro habang nagmamakaawa. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na may ibang kasama maliban sa'yo. Kahit na kailan hindi ko nakita sa'yo ang kaibigan mo dahil magkaiba kayo. Please, Giselle, isang pagkakataon lang. Please. Sa muling pagtulo ng luha ni Giselle, ang siya namang pagbuhos ng malakas na ulan. Bitiwan mo ako. May pagbabanta niyang utos nang hindi bitiwan ng asawa ang kamay niya. Huwag mong hintay na magkasakitan pa tayo, Sandro. Hindi pa ba? Malungkot na tanong nito. Magsimula nang lokohin mo ako, sira na tayo. Sa pagtanggal ng kamay ng asawa, walang lingon-lingon na tumalikod pa alis si Giselle. Dahil sa galit na nararamdaman niya, hindi niya na yata kaya pang makapagpatawad pa. Sa silong ng bus station, natagpuan niya na naman ang sarili na walang tigil sa pag-iyak. Mahal na mahal kita, Sandro. Pero niloko mo ako. Wala na siyang pakialam kung pagtinginan ng mga naroon. Hindi siya makahinga. Paulit-ulit ang naging paghampas niya sa dibdib. Gusto niyang makalimot, maging manhid, napapagod na siyang makaramdam ng sakit. Ang sustento namin ng bata. Matapang na tanong ni Jane kay Sandro nang pumasok sa opisina nito. Hindi ako ang ama ng bata. Bakit susustentuhan pa kita? Hindi pa ako ganun katanga. Hindi! Bakas ang galit sa mukha ni Jane nang susugurin siya nito. Hindi naman gumalaw si Sandro at hinayaan ng kaibigan ni Giselle na ilabas ang galit sa kanya. Kung minahal mo lang ako, kung ibinigay mo lang ang mga gusto ko, hindi mangyayari to. Tapos ka na ba? Bibigyan mo ako ng pera. Hinahabol niya ako ng mga pinagkakautangan namin ni Mark. Hindi to mangyayari kung pinakasalan mo ako. Bahagya ang naging pagtaboy ni Sandro sa kamay nito. Kung hindi ka buntis at hindi ka kaibigan ni Giselle, kasama ka na rin sa mga nakulong, Jane. Akmang aalis na si Sandro ng opisina nang malakas itong humagulgol. Bakit kayong lahat? Puro na lang si Giselle. Hindi mo pa ba alam? Blanko ang mukha na tanong ni Sandro. May mabuting puso ang kaibigan mo. Kaya magsakripisyo para sa'yo. Kahit gaano namin kamahal ang isa't isa, kaya niyang iwan ang lahat, huwag ka lang masaktan. Sandro, ang baby ko. May takot na sabi ni Jane. Sa pagharap niya, gano'n na lang ang panlalaki ng mata ni Sandro nang makita ang dugo sa pagitan ng mga hita ni Jane. Donita! Malakas na tawag ni Sandro sa kanyang sekretarya. Sir! Tumawag ka ng ambulansya! Naiinis na palatak ni Sandro. Bilisan mo, Donita! Dali-dali at puno ng pag-iingat ang naging paghawak ni Sandro kay Jane. Ang baby ko, lumuluhang sabi nito. Ito na ba ang karma ko? Gusto ko lang siyang bigyan ng magandang buhay. Hindi kumibo si Sandro. Matindi rin ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Iligtas mo ang baby ko, Sandro. Maging ligtas lang ang baby ko, itatama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Pangako yan. Pangako.
Labis din ang kaba ni Sandro nang tumakbo ang ambulansya habang walang tigil ang pag-iyak ni Jane. Kahit siya'y hindi mapakali sa kinauupuan. 1 buwan na rin ang nakalipas nang palayain ni Giselle si Sandro. Palipad na siyang muli upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Umaasa siya na kung malayo siya, tuluyan niya na rin makakalimutan si Sandro. "Friend, sure ka ba sa desisyon mo na to?" Tanong naman sa kanya ni Lani. "Nakahanda ng lahat. Aatras pa ba ako? Hindi mo ba naisip na makinig man lang kay sir?" Ang tingin ni Giselle ay nasa malawak na paliparan. "Niloko ka niya. Oo. Pero ang unfair din sa kanya na hindi mo pakinggan ang mga rason niya para lang sa katwiran mo na para yung lahat sa anak ng kaibigan mo. Lani, sa totoo lang, naipit din siya sa sitwasyon. Imagine, pinilit siya ng lola niya na ma-engage kay Jane nang hindi pa nalalaman ang ugali nito. Sorry for the term. Hinuthutan din siya ng kaibigan mo." "Saan mo naman nalaman yan?" Nakataas ang kilay niyang tanong kay Lani. "Nung hindi makuha ng kaibigan mo ang gusto niya, hindi siya pumayag na makasal kay Sandro sa pag-akala ng matatakot niya to. Pero aksidenteng nakita ka niya. Nahulog ang loob niya sa'yo habang ginigipit pa rin ni Jane ang asawa mo sa batang hindi naman talaga anak ni Sir." "Saan mo yan nalaman, Lani?" Nagagalit ng tanong ni Giselle. "Lani, sagutin mo ko." "Sa akin." Ganun na lang ang labis na pagtataka ni Giselle nang makita ang kaibigan na papalapit sa kanya. "Jane?" Naguguluhan niyang tanong dito. "Hi, Giselle." Nahihiyang umiti ang dati niyang kaibigan sa kanya. Nabaling naman ngayon ang tingin ni Giselle kay Lani. "Siyang may utos na sabihin ko yan. Kung hindi para sa iyo ang pabor, hindi ko papansinin yung kaibigan mo na may sungay. Sorry for the term pero sa totoo lang tayo." Inis na sabi ni Lani. "Lani, maiwan ko muna kay Giselle. Sabihin mo lang kapag inapi ka niya na, rest back ako. Parang gusto kitang maging kaibigan." Sabi naman ni Jane. "Aba, huwag na te." Galit na sabi ni Lani kay Jane bago tuluyang umalis. Nang maiwan silang dalawa, walang nagtangkang magsimulang magsalita sa loob ng ilang minuto. Akmang tatayo na si Giselle nang hawakan ni Jane ang kanyang kamay. "Giselle, wait." Pinisil nito yun ng bahagya. "Please, alam kong wala akong karapatang makiusap pero pakinggan mo naman ako." Bumalik sa pagkakaupo si Giselle habang ang tingin ay nasa malayo. "Ang totoo niyan, marami akong kasinungaling ng sinabi sa'yo. Walang namagitan sa amin ni Sandro. Kung hindi ko pa siya nilasing, baka hindi niya pa ako natabihan. Hindi siya ang ama ng dinadala ko, Giselle." Naikuyom ni Giselle ang kanyang kamay sa pagpigil na masigawan ng kaibigan. "Nagalit si Sandro sa akin dahil palagi kong kinukuhanan siya ng pera. Marami ring nawalang gamit sa bahay nila dahil ibinenta ko nang habulin kami ni Mark ng utang." "Ano? Paano napasok si Mark dito?" "Ano pa nga ba? Siya ang ama ng dinadala ko, Giselle. Nagsasabi ako ng totoo, Giselle, dahil sa matinding inggit ko sa'yo kaya miserable ako ngayon. Sino ba namang hindi may inggit? Nasa iyo ng lahat." "Hindi totoo yan. Kami ang unang nagkakilala ni Mark. Pero ikaw rin itong nagustuhan niya. Giselle, akala ko magtatagumpay na ako nang dumating si Sandro pero ikaw pa rin ang bida." Tuluyang tumulo ang luha ni Giselle. Hindi niya akalain ang dahil sa selos ay aabot sila sa ganito. "Bakit? Ang mga pinagpaguran ko, para yun sa inay at itay. Para yun sa pangarap nilang maayos ng bahay. Bulag ako ng panahong yun, Giselle. Wala kaming magawa ni Mark nang mabaon kami ng utang dahil sa kasino. Marami kang panahong itamang pagkakamali mo. Bakit ngayon lang, Jane? Aalis ka pa rin ba? Nang munti kang mawala ang anak ko sa akin, saka ko na-realize kung gaano ako kasamang ina. Na ayaw kong ikahiya ko ng anak ko kapag lumabas siya. Patawarin mo sana ako, Giselle. Patawarin mo rin ako, Lani, kung hindi ko pa yun kayang gawin ngayon." "Naiintindihan ko, Giselle. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Itong ibinigay niyo sa aking chance ni Sandro, sisiguraduhin kong hindi ko sasayangin para sa anak ko. Mabuti kung ganon." Pilit ang ngiti na sambit ni Jane. "Aalis ka pa rin ba?" Nag-aalalang tanong ni Jane habang inihahanda na ang mga Nag-aalalang tanong ni Jane sa kanya. "Malaki ang babayaran ko sa agency kapag hindi ako tumuloy."
Giselle, pwede bang huwag ka nang tumuloy? Nang lumingon si Giselle, mukha ni Sandro ang sumalubong sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko, nabibigyan kita ng panahon makapag-isip. Pero hindi kasama ron ang muli mong paglayo sa akin. Sandro, alam kong hindi ako ang ideal husband. Marami rin akong kasinungalingan, pero labis ko na yung pinagsisihan. Gusto kong maitamang pagkakamali ko. Pero paano ko gagawin yun kung iiwan mo na ako? Sandro! No, Giselle. Hindi ko alam ang sasabihin ko para lang hindi mo na ako iwan. Nauubusan na ako ng paraan. Titigil ka na ba, apo? Lola? Gulat na tanong ni Giselle nang makitang matanda. Sabi ko na nga, huwag ka nang umalis. Napakakulit niyan. Sabi naman ng kanyang nanay na naroon din na labis na ikinagulat ni Giselle. Nandito rin ako. Tay? Nagugulat pa rin sambit ni Giselle. Nang humarap siya sa direksyon ni Sandro, gano'n na lang ang gulat niya nang makitang nakaluhod ng asawa habang nakabukas ang isang kahon na may singsing. Ngayon ko lang naisip na wala man lang akong ibinigay na maayos na singsing. Sinamantala ko ang pagkakataon na gipit ka para mapa-oo ka sa kasal. Paulit-ulit din ako nagsinungaling sa'yo, Giselle. Patawad. Hindi na napigilan ni Giselle. Tuluyan ang tumulo ang luha niya. Sa dami ng pwedeng ipangako ko sa'yo, wala akong maisip na maipagmamalaki sa'yo maliban sa katagang ikaw ang mahal ko, Giselle Montel. Nang mahalin kita, ipinangako ko na sa sarili ko na ihaharap kitang muli sa dambana. Wala mang kasiguraduhan, ngunit itatanong ko pa rin to. Nakatingin lang si Giselle. Hinihintay ang susunod na sasabihin ni Sandro, ngunit tulala ang kanyang asawa. Baka sa mukha nito ang takot. Will you marry me daw, apo? Biglang singit ng lola nila na halatang naiinip na. Marry me daw. Ganun na lang ang pagtawa ni Giselle nang makita pa rin ang takot sa mukha ni Sandro. Hindi mo na ba ako tatanungin, Sandro? Tanong niya sa asawa. Baka iwan mo na naman ako, Giselle. Bakit, may kalokohan ka pa bang itinatago? Wala, syempre. Oo, ano ba ako? Ganun na naman ang panlalaki ng mata ni Sandro habang wala sa sarili. Bakit tatanggalin mo? Will you? Oo na. Yes. Tagal mo magtanong. Nalaki ang mga mata ni Sandro sa naging sagot niya. Mukhang hindi pa ito makapaniwala. Pakakasalan mo pa rin ako. Ayaw mo ba? Halika na. Saan? Sa simbahan. Magpapakasal tayo. Ano? Nakahanda na ang lahat, friend. Oo mo na lang ang hinihintay. Singit ni Lani. Itong si Sir, bigla na lang nakakaisip. Akala mo sinaing lang ang inuutos sa akin ng kasal. Natawa na lang ang mga naroon sa naging hirit ng kaibigan niya. Sakalang din napansin ni Giselle ang suot ng mga importanteng tao sa buhay niya. Bakit nakapangkasal kayo? Ikakasal ka nga, friend. Kumbinsidong sagot naman ni Lani. Alam mo, bagay kayo. Matalino pero minsan traffic ang utak. Hanggang makarating sa simbahan, lutang pa rin si Giselle. Kung paano siya nakasal ay hindi niya rin alam. Ngunit sa dinami-dami ng mga kaganapan ng araw na yon, hindi niya pa rin makakalimutan ang naging pangako ng kanyang asawa. Giselle, asawa ko, sa araw na to, ipinapangako ko na ikaw lang ang pipiliin ko. Walang kahit na anong mahalaga bukod sa pangmamahalan nating dalawa at sa bubuuin nating pamilya. Kung sakali man na magsawa ka, ihaharap kitang muli sa dambana. Sabi ni Sandro habang may malapad ng ngiti. Ganun na lang ang pag-iling ni Giselle sa tuwing naaalala ang naging pangako nilang mag-asawa kahit ilang buwan ang nakalipas mula ng pangalawang kasal nila. Giselle, parang araw-araw mong binabanggit ang wedding vows ko ah. Alam nga namang banggitin ko ang akin. Wala nga akong nasabi nun kasi ginulat mo ako. Natawa na lang si Sandro sa sinabi niya. Gusto mo bang pakasal ulit tayo? Baliw ka ba? Malakas na hinampas niya ito sa braso na naging dahilan para mapaaray na lang si Sandro. Nakikita mo bang malaking parang pakwan na to? Bata yung nasa tiyan ko, Sandro. Bata. Hindi lang isa, kundi dalawa. Natawa naman si Sandro. Suggestion lang naman. What if I suggest ko rin na sa labas ka muna matulog? Giselle naman. Ayus-ayusin mo, Sandro. Huwag mong pinapainit ang ulo ko. Eto na nga papaypayan ka na. Tanging pagngiti na lang ang naisagot ni Giselle sa kanyang asawa. Nang mga sandaling yon, wala na siyang mahihiling pa. Maayos na silang magkaibigan na labis niyang ipinagpapasalamat.
Hindi niya rin kasi kaya na matagal na magalit dahil siya ang higit na naaapektuhan. Nasa probinsya pa rin naninirahan ng mga magulang niya kasama si Jane. Yun ang naging paraan nito upang makabawi sa lahat ng pagkakamaling nagawa sa kanya sa kabila ng pagpapatawad na ibinigay niya rito. Si Mike naman, nasa bilangguan pa rin. Sa dami ng naging utang nito, nahirapan itong makalabas sa bilangguan. Malaking pasasalamat niya na lang at hindi nito binanggit sa otoridad ang kanyang kaibigan na nagdadalang tao noon. Hindi man naibalik ng dating nobyo ang perang nawala sa kanila, ipinagpatuloy naman ni Sandro ang bahay na ipinapatayo niya sa lupang nabili para sa mga magulang. Makailang ulit niya na rin niyaya ang mga magulang na manirahan kasama sila, ngunit pinili pa rin ng mga ito ang buhay sa probinsya. Ang lola Consuelo naman nila, katulad pa rin ng dati. Tatahi-tahimik, ngunit alam pala ang lahat ng sekreto nila. Sandro! Kinakabahang tawag ni Giselle sa asawa nang may maramdaman sa katawan. Ano yun? Handa ng breakfast? Manganganak na yata ako. Ngayon na? Gulat na tanong ng asawa niya. Ang kaninang kaba ni Giselle napalitan ng tawa nang makita ang reaksyon ni Sandro. Joke lang! Giselle naman, atakihin ako sa'yo. Muling natawa si Giselle sa asawa. Alam niya na walang perpektong pamilya. Maaaring may parating din muling problema, ngunit ang mahalaga, mayroon silang isa't isa na makakapitan. Sa ganoong paraan ay malalagpasan nila ang lahat ng ibabato ng mundo sa kanila. Ngayon, may parating na 2 biyaya sa kanila at gagawin niya ang makakaya upang mas maging matibay pa. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat.